Ang nilagang itlog ay karaniwan na sa pagkaing Pinoy, ngunit marami sa atin ang hindi aware sa mga benepisyong dulot at ang mga disadvantages sa pagkonsumo nito. Halina't ating alamin ang mga dapat at hindi dapat sa pagkonsumo o pagkain ng itlog at maging sa paghahanda o sa pagprepara nito. Let's go! Markilos TV. Ang mga sumusunod ay ang mga benepisyo ng nilagang itlog. Una ay ang pampatalino at pagpapatalas ng memorya. Ang itlog ay mayaman sa choline, na isang nutrient na mahalaga sa brain development and memory function, tumutulong din ito sa pag-iwas sa cognitive decline. Ayon sa Harvard Medical School, ang choline ay isang mahalagang compound na tumutulong sa pagbuo ng cell membrane at pagpapatalas ng memorya. Pangalawa ay ang pagpapaganda sa kalusugan ng mata dahil ang itlog ay may lutein at zeaxanthin na mga antioxidants na tumutulong sa pagpapanatili ng malusog na paningin at pag-iwas sa macular degeneration. Pangatlo ay pampatibay ng buto at ngipin. Mayaman ang itlog sa vitamin D na tumutulong sa pagsipsip ng calcium sa katawan na mahalaga upang lumakas ang buto at ngipin. Pangapat ay pampalakas ng katawan. Ang itlog ay puno ng high-quality protein na tumutulong sa muscle repair and growth. Perfect ito para sa mga aktibo o mahilig mag-ehersisyo. Panglima ay pampaganda ng balat at buhok. Ito ay may taglay na biotin na mahalaga sa kalusugan sa balat, buhok, at ng kuko. Pang-anim ay tumutulong sa weight management. Ang itlog ay nakabubusog dahil sa mataas nitong protein content na tumutulong sa pag-iwas sa overeating at pagkontrol sa timbang. Pang-pito ay pagkontrol sa cholesterol level. Bagamat may kolesterol ang itlog ngunit ang HDL o good cholesterol nito ay nakatutulong sa pagbawas ng LDL o bad cholesterol sa katawan. Pangwalo ay nakatutulong sa immunity. Ang itlog ay may selenium at zinc na nagpapalakas ng immune system at paglaban sa infection. Napag-usapan na natin ang mga benepisyong pangkalusugan sa pagkain ng nilagang itlog. Ngunit alamin din naman natin na kung anong angkop na oras dapat kainin ito. Una, ay mainam na kainin ito sa umaga o almusal. Ang protein content nito ay nagbibigay ng energy at nakatutulong sa pagbawas ng gutom sa maghapon lalo na't may katambal itong saging at pandesal o oatmeal. Pangalawa ay mas mainam kung bago mag-ehersisyo dahil nagbibigay ito ng sapat na energy at protein para sa muscle recovery. Ang pangatlo ay bilang merienda sa hapon dahil ang itlog ay maaring magsisilbing healthy snack kaysa kumain ng mga matatamis o mamantika na pagkain. Bagamat maganda sa ating kalusugan ang pagkain ng nilagang itlog, ngunit mayroon din itong mga precautionary measures o mga dapat tandaan bago kumain nito. Una ay limitahan ang pagkonsumo nito. Ang pagkain ng isa o dalawang itlog araw-araw ay sapat na para sa karamihan. Ang labis na pagkain nito ay maaring magdulot ng sobrang kolesterol sa katawan, lalo na kung ang isang individual ay may pre-existing conditions. Pangalawa ay iwasang ang pagprito o pagluto sa mantika. Mas mainam na ilaga lamang ito kaysa iluluto sa mantika dahil walang dagdag na taba at calories na sanhi ng mantika. Pangatlo ay siguraduhing iluto ito ng maigi dahil ang hilaw o half-cooked ay maaring magdala ito ng bakterya tulad ng salmonella na sanhi ng food poisoning. Pang-apat ay tingnan ang pinagmulan ng itlog at siguraduhing galing ito sa malinis at maayos na source upang maiwasan ang kontaminasyon. Sino-sino naman ang dapat mag-ingat o bawal kumain ng itlog? Una, ay ang may allergy nito dahil ang itlog ay isang karaniwang allergen, kaya kung allergic ang kakain nito, ay maaring magdulot ito ng pangangati, pamamaga, o kahit anaphylaxis. Pangalawa ay ang mga may problema sa puso o mataas ang kolesterol. Bagamat hindi ito direktang nakasasama, dapat pa rin kumonsulte pa rin una sa doktor kung kailangang iwasan o bawasan ang pagkain nito. Ang pangatlo ay ang mga mayroong gout. Dahil ang protein content ng itlog ay maaring magdulot sa pagtaas ng uric acid sa ilang tao, kaya mas mabuti na kumonsulta muna sa mga dalubhasa para mairekomenda ang tamang doses nito. Ito lamang ang aking maibahagi, at sana ay mayroon itong maitutulong o dagdag kaalaman sa inyo. Maraming salamat sa suporta at sana'y patuloy nyo pang tunghayan ang susunod pang video patungkol sa ating kalusugan. God bless you all.
Boss Man.